Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto. Nagliham kasi sayang na ipinadala ni Rialin. Dito sa ating dulang. Love and Memories. Dati akong sales lady, pero nang makita ko si Romeo, sinabi niya sa akin na nangangailangan ng kanyang amo ng kasama na magpapaalala ng dapat niyang gawin sa araw-araw. Kaya isinama ako ni Romeo sa amo niya at natanggap naman ako. At kinsenas kong sweldo, umuwi ako para bigyan ng pera ang aking mga magulang bilang suporta sa kanilang pamumuhay. Nagabihan ako ng uwi noon, kaya naglakad ako. Pero may madadaanan akong tindahan at may mga lasinggero. At ay, ang bilis naman lumipas ang araw, kaya uuwi muna ako sa bahay namin. Kaya lang, maglalakad na ako dahil sigurado ako na wala na akong masakyan. Sana walang kutungero para hindi na mabawasan itong sweldo ko na ibibigay ko kay inay. Ang swerte ko naman dahil ang gaan-gaan ng aking trabaho at malaki pa ang aking sweldo. Hindi gaya ng sales lady. Maghapon kang nakatayo pero malit ang sweldo. Teka, naku, papaano ba ito? May mga lasinggero na nasa tindahan at umiinom sila. Mga pare! Gusto na ang alag at pulutan, ha? Kapag may naman dito, hindi tayo ng pambili ng alag at pulutan. Ang mga walang hiya, ang magputong ang alam nilang gawin. Paano na kaya to? Sigurado kukunin nila ang pera ko. Wala akong may bibigay sa mga magulang ko. Sana hindi nila ako hingan. Swerte natin, mga pare. Di ba si Rialin yan? Diyos ko, Mayaman na nga anong gagawin ko ngayon? bagong Sana may yan, kukunin tumulong natin. sa akin. Kawawang aking mga magulang. Kung hindi ko magbibigay sa kanila ngayong sweldo ko. Rialin, halika na. Ha? Iatid na kita. Para hindi ka na mapiruisyo ng mga tambay na yan at lasinggero. Ay, mabuti na lang at sinundan mo ako, Romeo. Kung hindi, baka makuhang lahat ang pera ko. Sige na, sumakay ka na. Para mabigyan mo lang yung mga magulang ng suporta mo para sa kanilang pamumuhay. Salamat ha. Kung hindi sa'yo, ewan ko lang kung ano nang mangyayari sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko. At ang sabi ng isa, hingi daw sila ng pambili ng alak at pulutan. Oo, kung mga yun kung ganun, tamang-tama pala yung dating ko. Sinabi ni Don Manolo pala, ihatid na kita. Dahil gabi na. Kaya sinundan kita Dahil alam ko, kapag gabi na, may nangungutong ng mga lasinggero. Mother. Sige, mother. Sino ay? Uy, mother. Alayo lang. Alam ko lang. Anak, bakit gabi ka pumunta rito? Buti na lang at sinundan ka ng driver ng amo mo. Kung hindi, baka napahamak ka na. Papaano naman kasi, inay? Hindi ako pwede sa araw dahil hindi ko pwedeng iwan si Don Manolo. Kung ganon, babalik ka kaagad sa bahay ni Don Manolo, anak, dahil sa trabaho mo. Maaga kasing aalis bukas at sasamahan ko siya dahil ilang opisina ang aming lilibutin. Ay, alam mo, anak, namimiss ka na namin ng itay mo. Kaya lang,
Kung hindi ka magtatrabaho, ay wala rin kaming kakainin ng itay mo. Sana, pagpasensyahan mo kami, anak. Dahil sa iyo kami umaasa. Ano ba naman kayo, inay? Magulang ko kayo na nagmamahal sa akin. Kaya natural lang na mahalin ko rin kayo ng itay. Kaya gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para masuportahan ko kayo. Kung ganoon, lagi kang mag-iingat ha. Dahil nandito kami na magulang mo na laging naghihintay sa iyo. Opo, inay. Kayo rin po. Kailangan din na mag-ingat kayo dito. Dahil kayo lang ang nag-aalaga kay itay at kasama niya. Sige na po, inay. Aalis na ako ha. Dahil naghihintay na yung driver ng amo ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Maganda pala sa Rhea rin. Kaya lang, hindi naman pwede na ligawan ko. Dahil sabi naman ni Sir Manolo, ayaw niyang ma-istorbo sa trabaho niya si Rialin. Paano mo siya mapapasagot? Mahal ko siya. Pero sigurado ako na kukontra sa akin si Don Manolo eh. Kaya, eto hanggang tingin lang ako kay Rialin. Hoy, Romeo! Ang lalim yata ng iniisip mo. Bakit hindi mo pa dinadalaw ang nobya mo? Ha? Ha? Ikaw pala. Wala naman akong nobya eh. Dahil hindi naman ako nakakaalis dito. Wala ka pa. Ganun ba? Siguro naman, pwede ka nang mamasyal para makita mo naman ang babaeng mamahalin mo. Alam mo, hindi pa panahon si Helena. Hindi pa ako tapos sa aking tungkulin sa magulang ko at kapatid. At wala pa rin akong ipon eh. Uy, kahit na. Ang importante, may inspiration ka na. Hindi naman agad magpapakasal, di ba? Sa bagay, tama ka. Kaya lang, hindi ko pa nahahanap kasi yung talagang gustong-gusto kong trabaho. Pero hindi bale. Darating din ang araw na masasabi ko rin na kursunada ko yung babae na magugustuhan ko. Kaya mo, sasabihin ko sa'yo kung sakali. Kuya Manolo, kumusta na ang kalagayan mo dito? May problema pa? Wala naman. Ano ang magiging problema? Nasa akin ang lahat ng kailangan ko. O ikaw, bakit nandito ka? Baka ikaw ang may kailangan. Wala naman. Gusto ko lang kitang makita. At totoo pala ang nababalitaan ko. Kumuha ka ng kasama mo dito. At babae pa. Oo naman. Dahil pinalitan ko na ang dating nagsisilbi sa akin dahil nag-asawa na. Nakakasiguro ka ba, kuya, na mapagkakatiwalaan ang kinuha mo? Siyempre naman, ako pa, na magaling kumilatis ng isang tao. Hindi nila ako maloloko. Baka naman yung nakuha mo ay may nobyo na at baka dito pa dalawin sa bahay mo. Wala pa raw. Kaya walang sagabal sa kanyang pagtatrabaho dito. Sabihin mo na kung anong gusto mo para maibigay ko na at gusto kong makapagpahinga ng maaga. Wala naman. Tinignan ko lang ang kasama mo rito. Sige. Babalik na lang ako sa ibang araw. Aalis na ako, kuya.
Halika, Romeo. May sasabihin ako sa iyo. Talaga bang kilala mo ang pagkatao ng iyong inirekomenda na kasama ni Kuya? Ay, opo, madam. Malapit lang yung bahay nila sa amin. Doon din sa lugar namin siya nakatira. O sige, pero huwag mong pabayaan na madikitan niya ang kuya ko, ha? Baka samantalahin niya ang kabaitan ni Kuya. Ha? Anong ibig niyong sabihin, madam? Ayoko ngakitin ng babaeng yon ang kuya ko. Baka hangarin niya na magkaroon sila ng relasyon. No, madam. Hindi naman siguro papatulan ni Rhea si Sir. Dahil hindi naman siya mukhang pera eh. Hindi mo masasabi yan, Romeo? Paano pag nagipit siya? Hindi ba't mahirap ang buhay ng babaeng yon? At may sakit ang kanyang ama? Madam, paano mo nalaman yan? Tinanong ba ninyo si Realin? Hindi pa. Pero may mga nagmamanman na inutusan ko. Kaya alam ko ang nangyayari dito sa loob ng bahay ng kuya ko. Kaya wag mo siyang palapitin sa kuya ko. Naintindihan mo? Pamihira naman ang kapatid ni Sir Manolo. Pati ba sa pag-asawa ni Don Manolo pinakikialaman niya. Di bale? Hindi naman siguro maligtaan ang desisyon ni Don Manolo. Dahil hindi pa naman siya ulyanin. Romeo, Oh! umalis na ba yung kapatid ni Don Manolo? Parang mataw pobre, ano? Oo nga eh. Oo, kanina pa umalis. Ay, naku, totoo yung sinabi mo. Walang tiwala sa mahirap ang buhay. Pero siya, nakikinabang naman sa yaman ni Sir eh. Ano? Bakit? Wala ba siyang asawa at anak na sumusuporta sa kanya? Hindi na nga yung nag-asawa. Dahil sobrang pihikan eh. Kala mo maganda siya pero punta man ng sama ng ugalit pangit. Nakakatakot pala siya, no? Sana hindi niya ako paalisin dito. Kasi kailangan ko ng trabaho para sa aking mga magulang. Kaya nga mag-iingat ka. Dahil nagbilin pa siya sa akin na baka raw akitin mo daw si Don Manolo. Ha? Nanghusga agad siya sa akin? Pero salamat sa iyo, ha? At sinabi mo yan sa akin. Ngayon, alam ko na ang aking gagawin. Mabuti naman at dumalaw ka uli sa amin dito ng itay mo. Kumusta naman ang trabaho mo doon? Hindi ka ba nahihirapan, anak? Ay, hindi po, inay. Magaan lang ang trabaho ko doon. At hindi naman ako napapagod. Ngayon ay day off ko. Kaya sinamantala kong dalabin kayo. Ay, salamat, anak. Teka, ang dami mo yatang binili para sa amin ng itay mo. Baka wala kang itinira para sa iyo. Hindi na bali, inay, dahil libre naman ang pagkain ko. Kaya kahit walang matira, basta may bibili ko kayong pagkain. Lalo ng gamot ni itay. Ay, ang bait mo naman talaga. At ang amo mo, mabait din. Lagi kanyang inihatid ng driver niya para hindi ka na siguro mahirapan
na magdala ng mga binili mo para sa amin. Ano? At saka pala, inay, nagbigay din ng pera para may pambili kayo ng ulam ninyo sa araw-araw para hindi naman laging dilata ang ulam ninyo. Makapagluluto pa kayo ng mga isabaw. Ha? Totoo, anak? Nako, mabuti naman. Para makahigop ng mainit na sabaw ang itay mo. Laging yan ang hinihingi eh. At sabi ko, pag nagsweldo ka, ay bibili rin ako ng karne. Opo, inay. Ibili rin niyo ng prutas si itay para lumakas ang kanyang katawan at madali silang gumaling. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Really, may itatanong ako sa iyo. Pero huwag ka sanang magagalit, ha? Ha? Ano pong itatanong ninyo sa akin, sir? Tungkol po saan yan? Kun iha, may nanligaw na ba sa iyo? Nagkaroon ka na ba ng nobyo sa nakaraan? Wala pa akong karanasan dyan, sir. Dahil ang inaatupag ko ay ang aking trabaho dun sa mall. Hindi naman ako nakakagala para makilala ang isang manliligaw. Ganun ba? Pero kung sakaling may magkagusto sa iyo na kaya ko, senior na, pwede ka ba niyang ligawan? Hindi ko pa alam, sir, kung magugustuhan ko ang kanyang ugali. Pero kung mata pobre, hindi pwede. At saka, sir, wala pa sa isip ko ang makipagrelasyon. Alam ko na. Ang inuuna mo ay ang magulang mo na walang ibang susuporta, kundi ikaw lamang, di ba? Opo, sir. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Dahil sila ang pinagkakautangan ko ng aking buhay. Rialin, mukhang seryosong pinag-usapan yun ni Sir. Ano bang sinabi niya sa'yo? Hindi naman seryoso yun. Nagtanong lang siya kung may naging nobyo na ako noon. Pero wala naman. Nagpapahiwatig ba siya? Kung may gusto siyang ligawan? At sinabi ba kung may gusto na siyang babae? Wala pa naman. Bakit mo ba tinatanong? May alam ka ba tungkol sa babaeng kursunada ni Sir? Wala naman siyang sinasabi tungkol sa bagay na yan. Pero alam mo, hindi niya ugali yung magsabi niyan eh. Kung sinong gusto niya. Romeo! Pinapatawag ka ng sir mo. Pumunta ka daw sa kwarto niya. Opo, madam. Sige, Rialin. Pupuntan ko si Sarah. Mabuti naman. At nandito ka. Gusto kitang makausap tungkol sa isang bagay. Ho? Ano po yun, madam? Sige po, para alam ko naman. Ayokong dumidikit ka sa aking kuya. At huwag mong tangkain na landiin ang kuya ko. Dahil may masamang mangyayari sa'yo. Ano? Ano kaya ang isasagot ni Rialin sa sinabing yun
ni Aling Maming. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rialyn dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.